Dahil nga sa maagang pagkalaglag ng Los Angeles Clippers sa play-in tournament ngayong taon, mismong si Kawhi Leonard na ang ayaw mag-commit sa kanilang team. Wala na rin naman ng tiwala sa kasalukuyang lineup na kakayanin pa nilang mag-compete sa titulo sa mga susunod na taon. Hindi rin naman bumabata pa si Kawhi, kaya mas gugustuhin na lamang nga nitong lumipat ng ibang kupunan na mas makakatulong sa kanya. Dahil dyan, hindi na nga malabo na magkasundo ang Clippers at ang kampo ni Kawhi sa isang trade sa off-season. Mas gugustuhin na lamang ng Clippers mag-rebuild ng lineup at gamitin si Kawhi Leonard bilang trade asset upang makakuha sila ng mga batang player para itandem kay Darius Garland. Balak na rin naman itong kumuha ng mga bagong draft pick since naubos ng team ang kanilang sariling pick dahil sa ginawa noong trade kay Paul George. May ilang mga insider ang nagsabi napakataas ng chance ang makita natin si Kawhi Leonard na ibang uniforme sa susunod na taon sa pag-alis niya sa Los Angeles Clippers. Samantala, hindi pa rin naman natitigil ang mga analyst ng Los Angeles Lakers na pambabati ko sa mga naging referee sa Game 2 laban sa OKC Thunder, kaya malinaw sa sikat ng araw kung paano kinontrol ng mga officials ang Game 2. Sa timing nga talaga ng questionable na mga referee, gayong nangyayari ito kapag lumalamang ang Lakers o kung hindi naman gumagawa sila ng comeback run. Kaya dahil sa ginawang ito ng mga referee, napuputol ang momentum ng Lakers hanggang sa totally maging frustrated na sila. Kaya puro batikos ang natanggap ngayon ng kanilang mga referee na sina John Gobel at Ben Taylor na siyang gumawa ng majority sa mga questionable calls. Pero ayon sa kalalabas na balita, hindi na rin naman dapat mag-alala ang mga fans sa dalawang official na ito since hindi na rin naman sila makakasama pa sa mga susunod na laban ng Lakers ngayon sa playoffs dahil sa kontrobersyal na ginawa nila kahapon sa Game 2, dahil kitang-kita kung gaano sila napeke ng OKC Thunder sa flopping. Sa kabilang banda, mismo ang analyst na at ang veteranong si Kendrick Perkins ang nagsabi sa media na aminado siya merong problema, napakalaking problema ang NBA sa pag-allow nila sa Oklahoma City Thunder na sunod-sunod na flop kagaya ng ginawa ng mga players sa pagkapanalo sa Game 2. Kung hahayaan lang naman nila ito, wala nga silang gagawin, posibleng gayahin rin ito ng ibang kupunan na siyang posibleng makasira sa competitiveness at mukha ng liga. Kaya suggest nito, kailangan ng NBA gumawa ng rules para mapigilan ang ganitong klaseng gawain. Kung inyong ang matatandaan, gumawa nga ang liga nitong nagdaang taon kung saan may kapangyarihan ng mga referee na magbigay technical foul sa mga magpa-flop. Ngunit marami ang nakapansin na hindi malang ito in-implement ng mga officials. Kaya ngayon nga pong na-call out na naman ng NBA sa ganitong klaseng problema. Dapat nga daw seryosohin at maging istrikto ang liga sa pagpataw ng technical foul sa mga magpa-flop na gagawin players ng OKC Thunder at maging ang ibang mga team.